Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2211. Bagamat hindi pa magagamit ni Dayan at ng mga babae ang ikapitong antas na breakthrough pill, naramdaman ni Severin na mainam na ihanda ito ng maaga. Matapos magpahinga ng kaunti, ipinagpatuloy ni Severin ang kanyang alchemy session upang lumikha ng pill para sa kanyang sarili, ang ikapitong antas na medium rank Grande Spirit pill, na tumutulong sa mga paragons na pataasin ang kanilang attainment at i-condense ang kapangyarihan ng langit at lupa. Kinakailangan ng malaking dami ng kapangyarihan ng langit at lupa upang patibayin ang katawan, i-condense ang kaluluwa, at pataasin ang attainment. Kapag nagsimulang magbago ang kanilang laman, buto, at dugo tungo sa gintong kulay, magkakaroon sila ng sapat na kapangyarihan upang wasakin ang lahat sa loob ng 10 milya sa pamamagitan lamang ng pagwagayway ng kamay. Tanging sa pamamagitan ng paglinang ng gintong katawan at pag-condense ng solar spirit, na mauunawaan ng isang tao ang mga combat techniques sa malalim na antas. Ito rin ang magbubukas ng daan para sa breakthrough patungo sa Royal Paragon. Dahil sa mataas na antas nito, ang Grande Spirit Pill ay isang hamon na ilikha, at si Daniela lamang ang tanging tao sa buong Grande Uno sect na maaaring magkaroon ng kaunting tagumpay sa pag-refine nito. Batid ni Severin ang hamon na nasa harap niya, kaya huminga siya ng malalim upang pakalmihan ang sarili. Nang maabot na ng kanyang dugo at enerhiya ang pinakamataas na potensyal, sinimulan niya ang proseso ng paggawa. Habang inilalagay niya ang bawat sangkap sa Heavenly Furnace, gumawa si Severin ng ilang masalimuot na seals gamit ang kanyang mga kamay at ginamit ang nakapaligid na kapangyarihan ng langit at lupa. Narinig ang kumikislap na tunog, at ang pagsasama-sama ng lahat ng kapangyarihang iyon ay nagpabigla sa spiritual flame. Nang mapansin ni Severin na ang mga sangkap ay naging likido na, gumawa siya ng ilang karagdagang seals, at inihandog ang spiritual energy mula sa kanyang energy core patungo sa furnace. Tumagal ang proseso ng ilang araw, at hindi siya nagpahinga hanggang sa maramdaman niyang nagkakaroon na ng hugis ang likido sa loob ng furnace. Pagkaraan ng karagdagang 2 araw, yumanig ang furnace, at sumabog ang makinang na gintong liwanag pataas sa kalangitan, sabay na tumaas ang takip. Lumitaw ang 9 na gintong pills. Paglitaw ng mga ito, dumating ang kidlat at nag-ipon ang madilim na ulap sa Pearlite Island. Matapos pagdaanan ng tribulation, lumabas ang 9 na gintong pills ng buo at naglabas ng malakas na amoy ng gamot. Natuwa si Severin. Hindi ko akalaing makakagawa ako ng 9 na pills. Ang kinalabasan ay lumabis sa kanyang inaasahan, dahil kakapasok pa lamang niya sa ikapitong antas bilang medium rank alchemist. Ipinagpalagay niya ang tagumpay sa Heavenly Furnace, dahil pinataas nito ang success rate ng 20% habang kumukuha rin ng enerhiya mula sa paligid. Malaki ang naiambag ng mga elementong ito sa kanyang tagumpay. Sa pagkakaroon ng 9 na Grande Spirit Pills, naniwala si Severin na makakamit niya ang breakthrough patungo sa level 5 Paragon. Sabik na subukan ang potensyal nito, nilamon ni Severin ang isang pill. Mabilis na kumalat ang medicinal power sa kanyang katawan, at naramdaman niya ang malambot na init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang pakiramdam ay parang naliligo sa isang mainit na bukal, habang ang kanyang mga pores ay nagbukas at sumipsip ng spiritual energy mula sa paligid. Sa ilang sandali, lumitaw ang isang vortex ng spiritual energy, at ang silid ay napuno ng makapal na puting ulap na binubuo ng spiritual energy ng langit at lupa. Huminga ng malalim si Severin at ninamnam ang nakakapreskong pakiramdam. Habang tumataas ang kanyang attainment, unti-unting lumawak ang kanyang perfect stage level 1 Paragon attainment. Naramdaman niyang malapit na siyang makagawa ng breakthrough patungo sa level 2 Paragon, kaya tuloy-tuloy niyang inihahatid ang kanyang enerhiya upang sumipsip sa kapangyarihan ng Grande Spirit Pill at isama ito sa kanyang attainment. Pagkaraan ng 2 araw, naubos na ni Severin ang huling natitirang laman ng Grande Spirit Pill. Nang inag ang kanyang aura, at gumalaw ang nakapaligid na espasyo, at napawi ang mga elemento sa paligid niya. Parang nilamon ng mga elemento ang kanyang katawan, at ipinagpatuloy niya ang kanyang mga training exercises nang maramdaman ang invisible bottleneck. Ngayon, sigaw niya, at isang nabasag na tunog ang narinig sa kanyang isipan.
Pagkatapos, sumiklab ang enerhiya sa paligid patungo sa kanyang katawan, itinaas ang kanyang aura sa nakakakilabot na antas. Dito siya tuluyang nagtagumpay sa breakthrough mula level 1 Paragon patungo sa early stage level 2 Paragon. Parang kumikilos at nagkakakulay ang ilang talampakan ng nakapaligid na espasyo sa paligid ni Severin. Labis ang tuwa sa breakthrough, huminga si Severin ng maluwag na nagtagumpay ito. Mas mataas na attainment ay nangangailangan ng mas maraming yaman, lalo na para sa isang prodigy tulad ni Severin na may divine constitution. Ang tanging paraan para malampasan ang iba sa parehong ranggo ay ang pagkakaroon ng saganang supply ng mga yaman. Matapos bawiin ang kanyang aura, sinuri ni Severin ang kanyang katawan gamit ang kanyang divine senses. Ang kanyang dugo ay parang mercury, at ang tibok ng kanyang puso ay ritmikong malakas na parang kulog. Ang kanyang balat ay nagpakita ng malusog na bronze na kulay, na naglalabas ng enerhiya at dugo na may kapangyarihan ng isang dragon. Kontento sa resulta, tumayo si Severin at naghanda ng lumabas sa training room. Paglabas niya, naramdaman niya ang isa pang breakthrough mula sa bundok sa likod niya. Sa paggamit ng kanyang divine senses upang alamin ang pinagmulan, natukoy niya ito na kay Celine. Nakaupo ng cross-legged sa kanyang training room, ginagawa niya ang kanyang meditation exercises. Isang mainit na liwanag ang bumabalot sa kanya, at ang spiritual energy vortex sa ibabaw ng kanyang ulo ay sumisipsip sa nakapaligid na spiritual energy na parang black hole. Si Celine rin pala ay gumagawa ng breakthrough, nagulat si Severin sa tuwa. Hindi niya inasahan na magiging napakaswerte rin ang araw para kay Celine. Naalala niya na 2 buwan lang ang nakalipas mula nang makagawa si Celine ng breakthrough patungo sa Supreme Saint, kaya nakakagulat na makagawa siya ng isa pang breakthrough ng ganoon kabilis. Umangat si Severin sa hangin at pumunta sa training room ni Celine. Paglapag niya sa lupa, napansin niyang nagtipon na rin ang kanyang mga asawa at ang grupo ni Woolrich. Lumapit ang kanyang mga asawa sa kanya, at agad nilang napansin na may nagbago kay Severin. Nakagawa ka ba ng breakthrough? Tanong nila. Tumango si Severin. Oo. Tumingin si Diane sa direksyon ng training room kung saan naruroon si Celine at ngumiti. Parang may double breakthroughs tayo sa Pearl Light Island. Ngumiti si Felipe habang tinitingnan ang spiritual vortex sa tuktok ng bundok. Ang iyong anak ay namana ang talento mo, Severin. Pareho kayong pambihira, ang sabi niya. Dagdag ni Woolrich, hindi ko na masasabing mas tama pa. Si Severin ay isang saint lang noong unang sumali siya sa Sky Blue Sect. Pagkatapos, pinangunahan niya tayo sa Blue Realm, at ngayon ay naghahanda na siyang pumunta sa Midland hindi pa man sumapit ang 1 taon mula nang pumasok siya sa Gronde Uno Sect. Namangha si Woolrich sa patuloy na paglago ng lakas ni Severin. Si Severin ay isang level 2 saint lang sa Sky Blue Sect, samantalang si Celine ay nagsisimula pa lamang sa kanyang attainment training. Sa breakthrough ni Severin patungo sa level 2 Paragon, naging isang di matitinag na presensya siya sa mas batang henerasyon ng Gronde Uno Sect. Samantala, mabilis na humahabol si Celine dahil malapit na rin siyang makagawa ng level 2 Supreme Saint breakthrough. Nang marinig ni Severin ang pag-uusap ni Woolrich at Felipe, napangiti siya ng kaunti at sinabi, sayang naman kung hindi ko gagamitin ang aking talento sa pinakamataas na potensyal nito, hindi ba? Ang breakthrough ni Severin sa Supreme Saint ay nagbigay daan upang ma-activate ang Chaotic Constitution, isang heaven-defying constitution na kabilang sa 10 pinakamataas na divine constitutions. Ganoon din, ang breakthrough ni Celine sa Supreme Saint ay nag-activate ng Celestial Bone Foundation, na mas mataas pa kaysa sa Chaotic Constitution ni Severin. Ang ganitong constitution ay madaling magtulak kay Celine sa antas ng isang batang paborito ng mga langit, at marami sa nakatatandang henerasyon ang nais magkaroon ng pribilehiyo na gabayan ng isang talento tulad niya. Ngumiti si Felipe ng bahagya matapos marinig ang sinabi ni Severin. Sa mga kwalipikasyong bahagyang mas mataas lang sa average ng sekta, hindi niya kailanman maaabot ang antas ni Severin. Ang talento, pagkatapos ng lahat, ay itinakda ng kapalaran. Walang saysay ang mainggit sa isang talentado. Habang nag-uusap sila, unti-unting nawala ang spiritual energy vortex sa ibabaw ni Celine. Hindi nagtagal, ang aura ng level 2 Supreme Saint ay bumalot sa paligid.
Natuwa si Severin nang malaman niyang matagumpay ang breakthrough ni Celine. Isang sinag ng liwanag ang lumipad mula sa bundok at damapo sa harap niya. Si Celine ay nanatiling napapalibutan ng dumadaloy na liwanag, habang ang aura mula sa breakthrough ay hindi pa tuluyang nawala. Nakatali siya ng buhok sa maliit na bond, at agad siyang tumalon kay Severin pagdating sa courtyard. Tingnan mo, Kai, nakagawa na ako ng isa pang breakthrough. Hinaplos ni Severin ang kanyang ulo at pinuri siya. Magaling, hindi pa matagal ang huling breakthrough mo, kaya mabilis ang susunod na ito. Siyempre, isa akong maliit na henyo. Itinaas ni Celine ang kanyang ulo at ngumiti ng may pagmamalaki matapos mapuri. Napangiti si Severin sa kanyang sagot. Sumama si Diane at ang lahat sa tawanan dahil naaliw rin sila sa mga kilos ni Celine. Matapos hamupa ang tawanan, pinayuhan ni Diane, huwag masyadong maging mayabang, Celine. Palaging may mga taong mas malakas kaysa sa iyo sa labas. Pagdating ng gabi, lumiwanag ang courtyard sa apoy ng bonfire, at ang paligid ay nag-uumapaw sa kasiyahan at tawanan. Nagmungkahi sina Woolrich at ang iba ng isang maliit na party upang ipagdiwang ang double breakthrough nina Severin at Celine. Nagtapos lamang ang selebrasyon nang umabot ang buwan sa pinakamataas na bahagi ng kalangitan. Maagang sumunod na umaga, lumabas si Severin mula sa kanyang silid na pakiramdam ay sobrang sariwa at gising. Tulad ng dati, pumunta siya sa courtyard para sa ilang boxing exercises bilang pampainit ng katawan. Matapos makumplito ang kanyang routine, nagsimulang manginig ang sect token sa kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang divine senses sa token at natuklasan na ito ay mensahe mula kay Daniela. Hinihiling niya na pumunta si Severin sa alchemy chamber upang magturo sa ilang alchemist doon. Nabigla si Severin sa kahilingan na iyon, dahil ngayon lang niya napagtanto na nakalimutan niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang elder ng alchemy chamber. Isang posisyon na itinalaga sa kanya ni Oscar. Alam niyang mahalaga para sa isang practitioner na balansehin ang trabaho at pahinga, kaya napagpasyahan niya sa sarili, dapat magpahinga muna ako at mag-relax ng kaunti. Isang maikling pahinga ay makabubuti sa akin pagkatapos ng breakthrough. Bukod pa rito, 20 araw na lang ang natitira bago ako pumunta sa Starry Sky Battle Space. Bumalik si Severin sa kanyang silid at nagpalit ng malinis na damit. Pagkatapos, pumunta siya sa lugar ng kanyang mga asawa at iniimbitahan sila. Gusto niyo bang samahan ninyo ako sa alchemy chamber? Nakatuon sila sa pagpapahusay ng kanilang attainment sa seclusion kasunod ng lumalaking agwat sa pagitan ng kanilang lakas at kay Severin. Walang gaanong dahilan para lisanin ang isla dahil may sobra silang resources at mas interesado silang humabol sa kanya. Hindi, sabi ni Diane. Kailangan ko pang mag-training mamaya. Pakiramdam ko, makakagawa ako ng breakthrough sa loob ng ilang araw. Oo, mananatili rin kami dito, sabi ni Sheila, at ganoon din ang naramdaman ni Gilda at Sofia. Narinig ni Celine ang kanyang alok habang kumakain sa ilang snacks at agad na sumagot, pwede ba akong sumama? Nawala ng salita si Severin matapos ang malinaw na pagtanggi ng kanyang mga asawa at nagpasya ng dalhin si Celine na lamang. Bilang level 2 Paragon, mabilis siyang makalipad, at hindi nagtagal ay nakarating na siya sa alchemy chamber sa unang bundok. Pagdating niya, naramdaman ni Daniela ang kanyang aura at agad siyang sinalubong. Sinabi niya, ikaw ang elder ng alchemy chamber, kaya tungkulin mo na ibahagi ang iyong mga teknik sa mga alchemy masters ng ating sekta. Medyo nabigla si Severin sa bahagyang disapproving na tono ni Daniela. Ipinaliwanag niya, wala akong oras noon dahil abala ako sa seclusion. Sige, pero mabuti na lang at nakarating ka na ngayon. Paulit-ulit akong tinatanong ng mga alchemist kung kailan ka darating para magbigay ng lecture. Ipinaalala ni Daniela ang sitwasyon sa alchemy chamber. Medyo helpless ang kanyang tono habang inihahayag ang kanilang mga kahilingan. Alam ng lahat na si Severin ang pinakamahusay na alchemist sa South Sky. Kahit ang veteranong 7th grade alchemist at peak master na si Daniela ay kinikilala lamang ang kanyang kakulangan kumpara sa kahusayan ni Severin sa alchemy. Kabanata 2215. Naging 7th grade alchemist si Severin sa loob lamang ng kaunting mahigit kalahating taon mula nang pumasok sa sekta, na inihahalin tulad ang kanyang kakayahan sa kay Daniela.
Mas mahalaga pa, naipasa sa kanya ang kaalaman sa alchemy mula sa Alchemy Tower, kaya't tumaas ang inaasahan na maabot niya ang 8th o kahit 9th grade sa hinaharap. Maraming alchemist ang naghahangad ng patnubay mula kay Severin sa loob ng sekta. Ang balita tungkol sa kanyang mga nagawa at potensyal ay kumalat ng mabilis, na nagdulot ng kasabikan sa maraming alchemist. Ang simpleng pag-iisip lamang nito ay sapat na upang mabalisa si Daniela. Dahil maraming alchemist sa Alchemy Chamber ang walang access sa Pearlite Island, si Daniela, bilang elder at pickmaster na namamahala sa Sixth Mountain ay nahanap ang sarili na nabibigatan sa paulit-ulit na pangungulit ng mga alchemist na sabik matuto kay Severin. Bukod pa rito, sa pagkapanalo ni Severin sa unang pwesto sa sect tournament, lalong naging desperado ang mga alchemist na makuha ang kanyang payo. Natatakot silang mamiss ang pagkakataon na matuto mula sa kanya bago siya umalis papuntang Midland, kaya araw-araw nilang pinupuntahan si Daniela at hinihiling na anyayahan si Severin. Sa huli, ang walang tigil na kahilingan ang nagpilit kay Daniela na magpadala ng mensahe sa token ni Severin. Hindi maiwasang maaliw ni Severin sa sitwasyon habang tinitingnan ang nag-aalangan na ekspresyon ni Daniela at iniisip ang walang katapusang kasabikan ng mga alchemist. Pinahahalagahan ng mga alchemist ang direktang pagtuturo ng kanilang mas mataas na grado na kapantay, dahil maaaring sapat na ang pagsasanay na ibinibigay upang umangat sila sa susunod na grado. Matapos ikwento ang lahat ng nangyari sa nakaraan, inilipat ni Daniela ang kanyang atensyon kay Celine. Bilang level 9 Paragon at Pickmaster, agad niyang napansin na naabot na ni Celine ang level 2 Supreme Saint. Iniisip na si Celine ay nasa 8 o 9 na taong gulang lamang, nagtanong si Daniela sa nagulat na tono, siya ba ang iyong anak? Oo, siya nga, tugon ni Severin. Ang pangalan niya ay Celine, at 8 taong gulang pa lamang siya ngayong taon. Sinabi ni Severin kay Celine, kamusta mo si Madam Daniela? Hello, Madam Daniela, bati ni Celine ng may ngiti. Nagulat si Daniela sa kaalaman na ang isang 8 taong gulang ay level 2 Supreme Saint na. 8 pa lang siya ngunit level 2 na. Hindi makapaniwala si Daniela sa sandaling iyon. Ang pagiging Supreme Saint ay hindi naman partikular na kahanga-hanga, at kahit na siya ang anak ni Severin, maaaring hindi sapat upang magdulot ng gulat. Ngunit ang isang 8 taong gulang na level 2 Supreme Saint ay halos hindi naririnig. Halimbawa, si Daniela ay nagsimula lamang ng training sa edad na 8, kaya ang agwat ng kanilang talento sa parehong edad ay malinaw na napakalaki. Sinasalungat ng talento ni Celine ang mga batas ng langit. Matapos ang mga pag-iisip na iyon, kinuha ni Daniela ang isang maselan na maliit na jade bangle mula sa kanyang storage ring at iniabot kay Celine. Ito ang Dullwater Bangle, isang spiritual treasure na mediocre ang kalidad na may defensive properties. Maaari mo itong tanggapin. Makikita ang masalimuot na mga ukit sa blue-glowing na bangle, at ang spiritual energy na lumalabas dito ay nagpapakita na ito ay isang pambihirang item. Matapos aprubahan ni Severin, maingat na tinanggap ni Celine ang regalo at nagpasalamat kay Daniela. Salamat, Madam Daniela. Ang maayos na pag-uugali ni Celine, kasabay ng kanyang kamanghamanghang tagumpay, ay nagpasigla kay Daniela. Bagaman may apprentice siya na si Emery, ang mga katangian ni Emery ay naglagay lamang sa kanya sa level ng isang elite disciple at hindi ng prodigy. Pagkatapos, nag-alok si Daniela, masaya akong turuan ang iyong anak kung wala pa siyang mentor. Ngunit ngumiti si Severin at umiling bilang pagtanggi. Pasensya na, ngunit hindi na posible iyon. Naguluhan si Daniela sa biglaang pagtanggi ni Severin. Sa kabila ng kanyang katamtamang antas bilang level 9 Royal Saint, siya ay may mataas na posisyon bilang Pickmaster at itinuturing na pangalawa lamang kay Oscar sa hierarchy ng sekta. Bukod dito, isa rin siyang elder ng Alchemy Chamber, na nagbibigay sa kanya ng access sa mga resources at spiritual herbs. Ang kanyang grupo ay lubos na hinahangad ng maraming disipulo ng sekta. Ang pagtanggi ni Severin sa kanyang alok ay bahagyang nakahiya para sa kanya. Nagsimulang bumuo ng galit sa loob ni Daniela at nag-isip kung pinahiya ba siya ni Severin matapos makita ang paraan ng kanyang pagdadala noong bumisita siya sa Pearlite Island kasama si Miles noong nakaraang araw. Ang lumilitaw na hindi pagkasya ni Daniela ay nagpakita kay Severin na maaaring may hindi pagkakaunawaan.
Nagsimula siyang ipaliwanag, ang sect leader natin ay kinuha na siya bilang kanyang apprentice ilang araw na ang nakalipas. Agad na nawala ang nag-aalab na galit ni Daniela nang malaman niya na tinanggap na ni Oscar si Celine bilang kanyang apprentice. Napangiti siya ng bahagya at sinabi, I see. Mukhang napakahusay ng kanyang aptitude na kahit ang sect leader natin ay nagpasya na personal na gabayan siya. Ngumiti si Severin bilang tugon at pinili na huwag nang magpaliwanag pa. Tanging si Oscar at ang mga nasa Pearlite Island lamang ang nakakaalam ng tunay na talento ni Celine. Ang pagbubunyag ng Celestial Bone Foundation niya ay maaaring magdala ng hindi kanais-nais na atensyon, lalo na't may ilang madidilim na gawain na maaaring gawin ng ibang tao upang mailipat ang kanyang talento sa kanilang sarili. Dahil wala ng karagdagang paliwanag si Severin, hindi na nagtanong pa si Daniela at pinangunahan siya papasok sa Alchemy Chamber. Hindi nagtagal, narating nila ang Alchemy Chamber, at pinatunog ni Daniela ang bronze bell sa bulwagan upang tawagin ang mga alchemist. Agad na dumating ang mga sinag ng liwanag habang umalangaw-ngaw ang kampana. Sa ilang sandali, daan-daang alchemist ang nagtipon sa bulwagan. Tumingin si Severin sa mga sect-issued alchemist tokens na nakasabit sa kanilang mga baywang at nakita na karamihan sa kanila ay 5th grade high-rank alchemists. Kaunti lamang ang 6th grade alchemists, at mga 12 ang 6th grade high rank. Lahat ay binati si Severin ng may kasiglahan. Greetings, Elder Severin. This is the day we've been waiting for. Lahat ay sumigaw ng may labis na sigla at pagkasabik. Dahil sa ingay, pinakawalan ni Daniela ang kanyang spiritual energy. Be quiet. Those who have questions can come forward one by one. Mabilis na napatahimik ang bulwagan sa kanyang autoritatibong utos. Si Severin, na nakaupo sa mataas na plataporma, ay inihayag ang heavenly furnace at kinuha ang ilang alchemical materials mula sa kanyang storage ring upang maghanda ng ilang 6th grade pills. Sa lahat ng paghahanda, tiningnan niya ang nagtipon ng mga alchemist at sinimulang ibahagi ang kanyang kaalaman sa alchemy. The art of alchemy, as expounded in the Alchemy Tower, requires one to overcome obstacles, gain familiarity in medicinal properties, and develop a deep mastery of alchemical principles. Ang bulwagan ay umalangaw-ngaw sa tanging tinig ni Severin habang ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman sa lahat. Walang anumang pambihirang palabas ang lumitaw, tanging isang pakiramdam ng katahimikan. Detalyado ang pagsasalita ni Severin, inilalahad ang bawat kaalaman at karanasan na nakuha niya mula sa pagiging 5th grade alchemist hanggang sa pagiging 6th grade alchemist. Nakinig ang mga alchemist sa Alchemy Chamber ng buong atensyon upang hindi makaligtaan ang anumang mahalagang detalye. Sa pangunahin, ang alchemy ay hindi ganoon kahirap basta't naunawaan ang mga katangian ng mga halamang gamot at may tiyak na kaalaman sa proseso ng paggawa. Ang paliwanag ni Severin ay hamatak ng pansin ng lahat. Maraming alchemist ang nagpakita ng pagkakaintindi sa iba't ibang punto ng kanyang lektura, kumikilos ng may kasiglahan habang naiintindihan ang kanilang pagkakamali. Oh, kaya pala, haha, naiintindihan ko na. Isang matangkad, na 40 taong gulang, nakalagit na ang lalaki ang puno ng kasiyahan. Kinuha niya ang kanyang furnace, inihanda ang mga sangkap, at agad na nagsimulang gumawa ng ilang pil sa bulwagan. Pinanood ni Severin ang nangyayari at nagpasya na huwag makialam. Napansin niya na ang lalaki ay 5th grade medium rank alchemist na malapit nang makagawa ng breakthrough. Tulad ng inaasahan, isang mayamang halimuyak ng halamang gamot ang nagsimulang kumalat mula sa furnace kalahating oras matapos magsimula ang apoy at pagsamahin ang mga sangkap. Hindi nagtagal, 2 kumikislap na 6th grade pill ang lumabas na lumutang mula sa furnace. Ang tagumpay ay nagdulot ng tuwa sa kalagitnaan ng lalaki. Tumalon siya sa galik at humarap kay Severin, na nagpasalamat sa gabay. Sa wakas ay naunawaan niya ang pinakamaliit na detalye sa paggawa ng 6th grade pills. Binigyan din siya ng kanyang mga kapwa alchemist ng pagbati. Wow, nagawa na ni Tal ang paggawa ng 6th grade pill. May swerte si Tal. Tunay na natuwa si Severin sa tagumpay ng alchemist. Naalala niya ang kanyang pakikibaka upang maging 6th grade alchemist nang dumating sa Blue Realm, na kinailangang dumaan sa Alchemy Tower bago magtagumpay.
Ipinakita niya ang kamay at ngumiti, hindi ko naman ginawa ang anumang bagay. Ang kredito ay sa iyo dahil matagumpay mong nalampasan ang iyong bottleneck. Nagpatuloy si Severin sa pagbabahagi ng kanyang karanasan bilang 6th grade alchemist. Ang 6th grade alchemists ay maaari nang magsimulang makipag-ugnayan sa kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi naglaon, maraming alchemist ang nakilala ang mga bahagi na maaari nilang pagbutihin at agad na kinuha ang kanilang mga furnace upang subukan ang bagong kaalaman. Nagbuga ng liwanag ang ilang furnace, at isang nakakapreskong halimuyak ng halamang gamot ang pumuno sa hangin. Ilang individual pa ang matagumpay na naging 6th grade alchemists. Lubos ang tuwa ni Daniela habang pinapanood ang kanilang tagumpay mula sa malayo. Hindi niya inasahan na ang pagtuturo ni Severin ay magkakaroon ng ganitong malalim na epekto. Sa loob ng ilang oras, ilang 5th grade high-rank alchemists ang naging 6th grade alchemists. Bagamat ang pagiging 6th grade alchemist ay maaaring hindi kahanga-hanga para sa mga talentadong individual tulad ni Severin at Daniela, sila pa rin ang bumubuo sa backbone ng 4 na pangunahing sekta ng South Sky. Pagkatapos ng lahat, tanging ang alchemist ng ganitong antas ang makapagsusupply ng mga mahahalagang pills tulad ng True Spirit Pills at Crystal Spring Pills na kinakailangan ng mga paragons. Sa katayuan, ang mga 6th grade alchemists ay may mas mataas na posisyon kaysa sa mga elite disciples, at marami sa kanila ang tinatamasa ang mataas na estado bilang sect elders. Ang pagdagdag ng mga 6th grade alchemists sa alchemy chamber ay lubos na nakapagpagaan sa gawain ni Daniela, at nagbibigay sa kanya ng kalayaan upang ituon ang oras sa kanyang personal na pag-aaral ng alchemy at lalo pang umunlad sa sining ng alchemy. Kasabay nito, marami sa mga 6th grade alchemists ay may potensyal na maging 7th grade alchemists at maging pundasyon ng lakas ng sekta. Si Daniela, sa kanyang kapasidad bilang elder ng Grundy Uno Sect's Alchemy Chamber at Peak Master ng 6th Mountain, ay nakatuon sa paglinang ng susunod na henerasyon ng 7th grade alchemists para sa sekta, lalo na't siya ay sasama kay Severin papuntang Midland. Sa bandang gabi, natuyo ang lalamunan ni Severin matapos tapusin ang kanyang lecture at bumangon mula sa platform upang umalis. Ang daan-daang alchemists na nakikinig ay bumangon rin upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Salamat sa iyong makabuluhang lecture, Elder Severin. Maraming mahahalagang impormasyon ang aking natutunan mula sa iyong pagtuturo ngayon. Ang mga nakadalo ay lubos na nakinabang sa pagtuturo ni Severin. Lalo pang napalakas ang alchemy chamber habang isang dosenang individual ang umakyat mula 5th grade alchemists patungong 6th grade alchemists, at ilang 6th grade medium-rank alchemists ay umangat patungong 6th grade high-rank alchemists. Tumawa ng malakas si Severin. Haha, natutuwa lang ako na nakahanap kayo ng kaalaman sa aking pagtuturo. Sa paglubog ng araw, sinabi ni Severin sa lahat. Dahil naging napakabunga ang ating sesyon, ako'y magpapaalam na. Matapos ang lektura, kailangan ni Severin na ituon ang pansin sa paghahanda para sa Starry Sky Battle Space. Ang kanyang kamakailang breakthrough sa Level 2 Paragon ay isang positibong senyales, ngunit alam niya na imposibleng makamit ang mabilis na pag-unlad sa attainment sa maikling panahon, kahit pa may tulong tulad ng Grundy Spirit Peel. 2 linggo na lamang bago ang oras na pumunta sa Starry Sky Battle Space. Sa pagkawala ng attainment training sa plano, sinimulan niyang isaalang-alang kung paano pinakamainam na magamit ang kanyang oras. Una, inisip ni Severin na ituon ang pansin sa combat techniques at divine arts, ngunit agad niya itong pinawalang bisa. Ang Sky Soil Heptagold Sword Energy ay naabot na ang great success, at maaari niya itong gamitin kasabay ng kapangyarihan ng langit at lupa. Kapag pinagsama sa Chaotic Sword Shadow na nabuo mula sa kanyang Chaotic Swordsmanship, isa ito sa pinakamalakas na galaw na mayroon siya. Biglang napagtanto niya. Mayroon pa pala akong Lotus Wildfire na nakuha mula sa Wildfire's Ruins. Wala pa akong oras upang matutunan ito. Ang Lotus Wildfire ay isang teknik na nilikha ni Wildfire. Pinapayagan nito ang practitioner na gamitin ang spiritual flame ng langit at lupa. Mataas ang grado at may kakilakilabot na kapangyarihan, na nangangako ang teknik na makakapagdulot ng malaking pagbabago sa paligid kahit sa antas ng small success. Kahit ang Sky Soil Heptagold Sword Energy ay isang star grade medium rank technique lamang.
Kung magtatagumpay siya sa pagkatuto ng mga pangunahing kaalaman ng Lotus Wildfire, magkakaroon siya ng karagdagang makapangyarihang galaw bago ang Starry Sky Battle Space. Sa pagkasabik sa ideya, bumangon si Severin, at nagpaalam kay Daniela, at dinala ang natutulog na si Celine kasama niya. Pagbalik sa Pearlite Island, agad niyang ipinasok sa mission chamber ang kahilingan na naghahanap siya ng spiritual flame ng langit at lupa. Umaasa siya na may kahit isang disipulo na alam ang kinaroroonan nito. Ilang araw ang lumipas, nakaupo si Severin sa isang rocking chair sa kanyang courtyard habang pinag-aaralan ang Spiritual Flame Guidebook. Ang aklat ay detalyado na naglalarawan ng itsura at katangian ng iba't ibang spiritual flames. Ang Fire of Nine Ghosts ay nasa ika-20 pwesto sa listahan ng spiritual flames at namumuhay sa mga lugar na puno ng aura ng Netherworld. Ang natatanging katangian nito ay ang kakayahang sunugin ang primal spirit ng mga practitioner, at pati na rin magbigay ng ilang natatanging epekto sa alchemy. Ang South Bright Blaze ay nasa ika-19 na pwesto sa listahan ng spiritual flames. Ito ay namumuhay sa mga lugar na may heptagold energy, at ang natatanging katangian nito ay kaya nitong sunugin ang lahat ng bagay ng walang anumang side effects. Ang ilan sa mga practitioner ay ginamit ito sa kanilang combat techniques at divine techniques. Ang dami ng spiritual flames na nakalista sa mga pahina ay nagpalawak ng kaalaman ni Severin. Hindi niya alam na napakaraming uri ng spiritual flame sa Blue Realm, na bawat isa ay kasing halaga ng isang dakot ng spiritual treasures. Kahit na ang mga apoy tulad ng Vermilion Birdfire at Phoenix Flame ay itinuturing na mas malakas pa kaysa sa mga Celestial Soldiers. Ang mga apoy na nakalista ay kilala mula pa sa sinaunang panahon. Nagningning ang mga mata ni Severin sa tuwa. Ang Lotus Wildfire ay nangangailangan ng 2 uri ng spiritual flame para sa small success at 9 para sa great success. Ito ay may potensyal na lumakas pa sa bawat apoy na kakainin, o iyon ang intensyon ni Wildfire noong una. May pagkakataon na maaari itong maging divine fire. Kung magagawa ito, ang apoy na malilikha ay sapat na upang sunugin ang kapaligiran, tumagos sa impyerno, pasiklabon ang void, at pumatay kahit ang Supreme Paragons o Celestial Beasts, lahat sa isang galaw lamang ng kamay. Habang nangangarap si Severin tungkol sa walang katapusang posibilidad, biglang nanginig ang kanyang token at nakatanggap siya ng mensahe bilang tugon sa kanyang kahilingan. May nakakaalam na tungkol sa spiritual flame. Ang mensahe ay nagpaalam na may isang disipulo na tumanggap ng misyon na kanyang ipinadala. Agad na lumipad si Severin sa ere, patungo sa mission chamber na nasa humigit kumulang 20 milya mula sa Pearlite Island. Pagdating niya doon, nagulat ang marami sa mga disipulo sa biglaang pagdating ni Severin. Ngunit hindi siya nagpaapekto at diretso siyang pumasok sa hall. Isang level 1 Paragon ang magalang na sinalubong siya at inalok pa ng mainit na tsaa. Dumating ka sa tamang oras. May nakatapos na ng iyong kahilingan. Tinanggap ito ni Severin at sumagot, "Salamat. Napakabait mo." Umakyat ang elder sa tabi niya at ibinahagi ang mga detalye. Wala pa isang oras ang nakalipas. Isang disipulo ang nagulat na nakatagpo niya ang Fire of Nine Ghosts sa isang lambak sa loob ng Fierce Beast Mountain habang naghahanap ng ilang spiritual herbs. Ngunit ang atmosfera sa lambak ay kakaiba, na halos parang isang dambana na itinayo ng mga masasamang practitioner noong nakaraan. May mga buto at ilang kakaibang alay sa paligid. Matalino na iniwan ng disipulo ang lugar. Ang Fierce Beast Mountain. Nagningning ang mga mata ni Severin sa pagkamausisa. Matatagpuan sa hilaga ng South Sky, ang Fierce Beast Mountain ay isang hanay ng bundok na kahalintulad ng Arctic Heights. Ngunit ito ay nasa kabaligtaran ng Arctic Heights. Bilang daanan sa labas ng hangganan ng South Sky, marami ang mabangis at masamang hayop, kabilang ang ilang Evil Beast Kings na kahalintulad ang lakas ng mga human paragons. May mga usap-usapan pa na may koneksyon ang mga nilalang dito sa Demon Clan sa Thunlight ilang milya ang layo. Nagulat si Severin na ang lokasyon ng spiritual flame ay may kaugnayan sa mga masamang practitioner. Ang mga ganitong practitioner ay hindi na umiiral sa South Sky mula pa noong dakilang digmaan 10,000 taon na ang nakalipas. Kabanata 2220. May 13 estado sa Blue Realm, South Sky, West Region, East Plain, North Sea, Midland,
Great Flare, Thunderlight, Season, Lance Bannercut, Starry Sky Battle Space, Infinia Icefield, Ancestral Forbidden Zone, at Border Reposa. Ang South Sky ay konektado sa Midland, at ang mga practitioner ay dumadaan sa tamang daan. Bagamat ang lakas ng apat na sekta ng South Sky ay itinuturing na pangalawang antas sa buong Blue Realm, halos lahat ng ito ay may kaugnayan sa isang sacred land. Halimbawa, ang Grundy Uno sect ay isang subordinate sect ng Grundy Uno Sacred Land. Ang West Region ay teritoryo ng isang grupo ng kalbong lalaki na kilala bilang Western Creed. Nasa loob nito ang isang banal na lugar na tinatawag na Great Thunderbeat Temple. Ang East Plain ay lugar kung saan nagtitipon ang mga sinaunang aristocratic families at celestials. Karamihan sa mga historical clans na iyon ay minsang nakapag-produce ng tunay na celestials kaya may malalim silang pamana. Malapit din ang kanilang koneksyon sa sacred land ng Midland. Sa kabila ng North Sea matatagpuan ang teritoryo ng Barbarics. Ang Barbarics ay kahawig ng tao, ngunit hindi gumagamit ng attainment techniques. Sa halip, nakatuon sila sa pagpapalakas ng kanilang pisikal na katawan. Ang pinakamalalakas na miyembro ng Barbarics ay na-refine ang kanilang pisikal na laman hanggang sa punto na maikukumpara sila sa mga divine soldiers na nagbabantay sa tunay na landas ng enlightenment, kaya nilang patumbahin ang 10 sa huli sa isang galaw. Ang Midland, ang pinakamalaking teritoryo ng tao, ay may 5 sacred land sa loob ng teritoryo nito. Ang kultura ng attainment ay napakaunlad. Mas malayo pa ang dynasty na tinatawag na Great Flare, kung saan ang kanilang lakas at katayuan bilang estado ay nakabase sa teritoryo ng dynasty. Ang Thunderlight ay tirahan ng Monsteroid clan, at matatagpuan ito sa kontinente sa kabaligtaran ng North Sea. Ang mga mabangis na hayop sa rehiyong iyon ay may spiritual wisdom, at naroon ang isang celestial-level monsteroid ruler na nangingibabaw. Ang Season at Lance Bannercut ay teritoryo ng mga evil practitioners, at bawat isa ay may 2 sacred places sa loob ng kanilang hangganan. Gayunpaman, libo-libong milya ang layo nila mula sa South Sky. Samantala, ang Starry Sky Battle Space ay isang guhong na nilikha sa void ng mga sinaunang celestial sa Blue Realm, ngunit kalaunan ay naging isang estado na rin. Ang Infinia Icefield ay isang hindi pa natutuklasang lugar na may kaunting spiritual energy. Iilan lamang sa mga nilalang ang makakabangon roon. Ang Ancestral Forbidden Zone at Border Reposa ay nasakop ng mga alien races mula sa labas ng teritoryo. Malawak ang Blue Realm, at ang South Sky lamang ay isang malaking estado. Yumuko si Severin, na binalik ang kanyang isip, at agad na nagtanong, mayroon ba siyang mapa? Dahan-daang tumango ang Elder at iniabot kay Severin ang isang annotated map. Tumango siya at sinabi, ito ang mapa na iginuhit ng disipulo noong panahon niya sa Fierce Beast Mountain. Sinuri ni Severin ang mapa at nakita na ang disipulo ay nakarating ng malalim sa puso ng Fierce Beast Mountain. Saan na ba ang disipulo na iyon? Tanong niya. Agad na nagpadala ng mensahe ang Elder gamit ang kanyang divine senses at tinawag ang isang level 5 Supreme Saint. Tahimik ngunit solemn, tinanong ni Severin, ikaw ba ang gumawa ng mapang ito? Naramdaman ng binata ang matindi, halos nakakaubos na presyon habang nakatingin kay Severin. Sa nanginginig na tinig, sumagot siya, malugod na pagbati, Elder Severin. Oo, napunta ako sa Fierce Beast Mountain mga kalahating taon na ang nakalipas upang maghanap ng ilang 6th grade high-rank kills. Aksidente akong napasok sa lambak na iyon. Tahimik na inobserbahan ni Severin ang ekspresyon ng binata gamit ang matalim na mata. Karaniwan, ang sinungaling ay may hindi natural na ekspresyon ng mukha, lalo na sa ilalim ng presyon ng aura ni Severin. Matapos ang maikling obserbasyon, napag-alaman niyang nagsasabi ng katotohanan ang disipulo at ang mapa ay tunay din. Itinaas niya ang kamay, at kumuha ng True Spirit Pill mula sa kanyang storage ring, at sinabi sa binata, mabuti na malaman. Tanggapin mo ito bilang gantimpala. Ang True Spirit Pills ay 6th grade high-rank pills na makakatulong sa pagtaas ng attainment ng mga practitioner na mababa sa level 9 Supreme Saint. Tinanggap ng binata ang pill, nagpasalamat, at umalis na nang payagan siya ni Severin.